Itago niyo ako sa pangalang Carmela Papatorjac, taga Leyte. Taong 2018 pa itong kwento ko noon at baguhang nurse pa lamang ako at nagtatrabaho sa isang pampublikong ospital sa aming probinsya. Mabait naman ang mga tao dito, pero may isang tao lang na hindi ko makalimutan. Siya si Mang Edong, isang kilala sa lugar namin bilang isang mabagsik daw na mambabarang. Nakilala ko siya isang araw na pumunta ako sa baryo para mag-deliver ng gamot sa mga matatanda. Nakita ko siya sa may tindahan, nakatingin sa akin ng matalim. Ang gaan ng pakiramdam ko nun, parang may kung anong nakatingin sa akin. Anak, mag-iingat ka andyan si Mang Edong baka mabati ka. Sabi ng tindera sa akin na mukha pang kinakabahan at halos pabulong ang boses. Si Mang Edong yan, ang mabagsik na mambabarang dito sa lugar namin. May ganun pa po ba talaga, Manong? Ibang era na po tayo ngayon, makabago na at bahagi na lang ng kwentong bayan ng mga mambabarang. Galit yan sa lahat ng tao dahil hindi siya matulungang mahanap ang gumahasa sa kanyang anak at 9 years na ang nakararaan ay nawala naman ang kanyang nag-iisang apo. Mas nagagalit siya sa mga dayo dito sa baryo kaya mag-ingat ka. Ang patuloy na kwento sa akin ng tsismosang may-ari ng tindahan. Hindi talaga ako naniwala. Akala ko kwento lang ng mga tao. Pero isang gabi, may nangyari sa akin na hindi ko maipaliwanag. Nanaginip ako na may sumasakal sa akin. Hindi ko makilos ang katawan ko. Gising na gising ako, pero parang tulog pa rin ako. Nakita ko si Mang Edong sa panaginip ko. Nakangiti siya sa aking habang sinasakal ako. At itinatanong kung saan ko dinala apo niya. Kinabukasan, pumunta ako sa simbahan at nagsindi ng kandila. Pagkatapos, pumunta ako sa tindahan at tinanong ko si Mang Edong kung saan ko ito pwedeng puntahan. Hindi ako papayag na gawan niya ako ng masama nang wala akong pagkakasala sa kanya. Anak, bakit mo ako pinagbibintangan? Tanong niya. Nakangiti pa rin. Hindi ko alam, Mang Edong. Pero pakiramdam ko, ikaw ang may gawa ng nangyari sa akin kagabi. Sabi ko, nakita kong nakangiti ka habang sinasakal ako. Tumawa lang siya at lumabas ng kubo. Pero simula nun, hindi na ako nanaginip at hindi na din natatakot sa kanya. Nakikita ko siya minsan sa hospital at ngumiti lang ako. Anak, malakas ka pala, sabi niya isang araw. Hindi ka natakot sa akin. Hindi na, Mang Edong. Alam kong hindi mo ako kayang saktan. Wala naman akong kasalanan sa'yo. Natahimik siya at tumingin sa malayo. Alam mo, anak, ako rin ay may daladalang sakit. Kaya ko ginagawa ang mga bagay na ito. Hindi ako masaya sa buhay, kaya ayaw ko sa mga taong masaya. Naramdaman ko ang lungkot sa boses niya. Pwede ba kitang tulungan, Mang Edong? Tanong ko. Tumingin siya sa akin at sa unang pagkakataon, nakita ko ang takot sa mata niya. Wala nang makakatulong sa akin, anak, pero salamat sa pag-aalala mo. Huwag kang sumuko, Mang Edong, sabi ko. Pwede kitang tulungan. May mga tao dito na handang tumulong sa iyo. Tumingin siya sa akin ng matagal at sa wakas tumango siya. Salamat, anak. Sana nga may makatulong sa akin. Bukas, Mang Edong, day off ko, makwentuhan tayo, papasyalan kita. Kinabukasan ay pumunta ako sa kanila, masaya akong sinalubong ni Ka Edong. Hindi ko akalaing totoong pupunta ka, Carmela. Halika, pumasok ka, may ipapakita ako sa'yo. Dito ka muna saglit, kumain ka ng kamote at saging na nilaga, sarili kong mahatanim yan. Sige po, Mang Edong, salamat po. Pagkaraan ng ilang saglit, bumalik Ka Edong na may dalang larawan ng masayang pamilya, lumang larawan ng kanyang asawa at larawan ng anak niya, na Samantha daw ang pangalan. At kahawig na kahawig ko pala ang anak niya. O di ba'y kahawig mo aking anak? Yung kawawa kong anak. Siguro ay alam mo na ang nangyari sa kanya. Pinagsamantalahan siya ng manliligaw niyang dayo, nabuntis at namatay naman siya sa panganganak. Kung ganon ay kilala mo po pala ang nagsamantala sa anak mo. Una man, iha, at siningil ko na siya ng mahal. Asan na po pala ang apo niyo, Mang Edong? Nawala siya dito sa kubo. 9 na taon na ang nakararaan. Iniwan ko siyang natutulog para maghanap ako ng makakain namin.
Pagbalik ko, wala na siya. Hindi ko alam kung may kumuha o sumunod ba siya sa akin. Higit 2 taon pa lamang siya. Maari ko po bang kunin muna ang mga larawan ng apo ninyo? Baka po may magawa pa ang mga pulis para mahanap siya. Agad siyang pumayag at naiiyak pang nagpasalamat. Ang mga mata niya ay kinakitaan ko ng pag-asa. Lahat ng taga-baryo alam ang kanyang kwento. Tiyak wala doon ang anak niya. Pulis sa bayan ng papa at kapatid ko sa kanila ako humingi ng tulong. Wala palang report si Mang Edong sa pulis sa panahong nawala ang kanyang anak. At dahil 30 years ng pulis ang papa ko sa bayan, nahanap niya sa old files ang mga batang ni-report sa pulis. Ilang araw matapos mawala ang apo ni Maedong, isang bata, ang may record na inireport sa pulisya ng mag-asawa, na magsasaka nakita ang batang naglalakad at iyak ng iyak. May kalakip na picture ang bata na kinunan sa presinto at kagaya ng dala kong larawan ay kita din doon ang malaking peklat ng sunog sa kanyang braso na ayon kay Kaedong ay aksidenteng natabig ng apo niya ang kumukulong tubig. Agad ko ding nalaman na kilala pala ni Papa ang bata dahil kinupkop daw ito ng dati nilang hepe na nagretiro na. Tuwang-tuwa kong ibinalita kay Kaedong na nahanap ko na ang apo niya at tutulungan kami ng papa ko para makuha at makasama na niya ulit ito. Sinamahan kami ni Papa sa dati nilang hepe. Nakatira ito sa malaking bahay. Alam mong may sinasabi ang pamilya. Hinarap naman kami ng mag-asawa dahil alam na naman nila ang sadya namin na una nang magpasabi si Papa. Tinawag nila ang isang batang lalaki na higit 11 taong gulang pa lang. Pero malaki na ang bulas. Magalang ito magnagmano at bumati sa aming lahat. Hanggang sa tuluyan ng magkakilala ang maglolo, naiyak kaming lahat dahil sa iyak ni Kaedong. Paulit-ulit din ang pasasalamat nito sa mag-asawa na umangkon. Ang akala ko maisasama na namin ang apo niya pa uwi at magiging masaya na si Kaedong, pero iba ang nangyari. Nagpasalamat at nakiusap siya sa mag-asawa na hindi niya kukunin ang apo. Ang nais lamang niya ay makita ito at masigurong buhay pa at ligtas. Sinabi pa niyang hindi niya kayang pag-aralin at bigyan ng magandang buhay ang bata. Sa edad niyang 67 at walang matatag na trabaho, ay baka madamay lang daw ito sa kanyang paghihirap. Natuwa din ang mag-asawa. Wala silang anak at itinuring na nilang anak ang apo ni Kaedong. Maaari niya naman itong dalawin anytime. At simula nun, nagbago ang buhay ni Kaedong. Nakahanap siya ng tulong at unti-unting nawala ang galit at puot sa puso niya. Nagiging mabait siya sa mga tao at nakikita ko siya nang ngumiti sa mga pasyente sa hospital. Kapag nagpapacheck up siya, paminsan-minsan sinasamahan ko si Kaedong na bisitahin ng apo. Niya lagi din siyang nagdadala ng mga bagong pitas na gulay sa mag-asawa bilang pagtanaw ng utang na loob sa pag-aalaga ng kanyang apo.